Grabe ang depensa ni Jared Vanderbilt, hindi makaporma ang mga players ng Golden State Warriors. Pero bago yan, Los Angeles Lakers panalo sa trade na ito mula sa Chicago Bulls. Alam naman natin na sobrang interesado ang Los Angeles Lakers sa former All-Star bigman na si Nikola Vucevic. Syempre mga idol, ay hindi naman yan basta-basta bibitawan ng Bulls ng walang asset na makukuha. Lalo at ayon sa mga report ay gusto ng Chicago Bulls na makakuha ng isang first round pick kapalit ng nasabing bigman. Kaya naman ito ang isang trade offer na hindi maaaring tanggihan ng Chicago Bulls. Sa trade nga na ito ay makukuha daw ng Lakers sila Coby White, Nikola Vucevic at Torrey Craig. Habang para naman sa Chicago Bulls ay makukuha nila sila Gabe Vincent, Rui Hachimura at isang first round pick sa 2031. Kasama pa ang multiple second round pick sa mga taon ng 2025 at 2027. Kaya dito ay panalo talaga ang Los Angeles Lakers sa trade na ito. Lalo at magagawa na ni Anthony Davis na bumalik sa pagiging power forward dahil kay Nikola Vucevic na isang stretch big man at mahusay na rebounder. Na may average nga ito ngayong season na 20 points, 10 rebounds at 41% shooting naman ito beyond the arc. Hindi lang yan dahil makukuha pa ng Lakers ang batang guard na si Coby White. Isa nga itong shooter, playmaker at scorer. Kaya maganda ito na asset ng Lakers para sa kanilang future plan, lalo at nasa 24-year-old pa lang ang nasabing guard. Na ngayong season ay may average ito na 18 points, 3 rebounds at 4 assists per game. Kaya napaka-solid nitong maging backup ni Austin Reeves sa kanilang second unit. Habang makukuha rin ng Lakers ang isa pang defensive forward na si Torrey Craig. Maganda nga rin ito na gamitin ng Lakers sa kanilang small ball lineup. Na nag-average nga ito ngayong season ng 6 points at 2 rebounds per game. Kaya panalo talaga dito ang Lakers sa trade na ito. Habang para naman sa Chicago Bulls, ay solid din ang trade na ito para sa kanila. Lalo at makukuha nga nila itong si Rui Hachimura na may average ngayong season na 12 points at 5 rebounds per game. Maaari din naman nila itong i-trade sa summer para makakuha pa sila ng mga assets. Samantalang makukuha din ng Chicago Bulls ang veteranong guard na si Gabe Vincent. Bagamat may average lang ito na 4 points per game, ay malaking tulong naman ito para sa mga batang guard ng Chicago Bulls. Habang makukuha rin ang kanilang kupunan ng defensive specialist na si Jared Vanderbilt. Na maganda nga itong manatili sa kanilang kupunan, lalo at ngayon ay nag-debut game na ito laban sa Golden State Warriors. Pero ang pinaka-solid talaga na makukuha ng Bulls sa trade na ito ay ang 2031 first round pick. Ang isa sa pinakamahalagang pick sa taon na yun, isama pa ang multiple second round picks. Kaya merong magandang assets ang Chicago Bulls na maaari nilang gamitin para makabuo ng isang team sa gagawin nilang pagre-rebuild. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade na ito? Samantalang Jared Vanderbilt nag-debut game na sa laban nila kanina sa Golden State Warriors. 12 minutes nga ang naging playing time nito kanina. Na bagamat meron lang itong 2 points ay malaking bagay naman ang 4 rebounds, 2 assists at 3 steals na ginawa ni Vando. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit meron itong positive sa plus-minus. At ito nga ang kanyang naging mga highlights kanina. Matapos nga na sumable si Moses Moody sa kanyang 3-point shot ay na-rebound naman ni Vanderbilt ang bola. Ang ganda naman ng ginawang putback ni Vando matapos magmintis ang floater na ginawa ni LBJ. Ang ganda naman ng tapik ng bola ni Vando kay Moody na naging dahilan para makuha ni Austin Reeves ang bola. Nagawa namang ma-steal ni Vanderbilt ang bola sa Warriors nang harangan nito ang passing lane para kay Stephen Curry. Baldog naman ang 3-point shot ni Curry nang masabayan ito nila Vanderbilt at siya din ang nakakuha ng rebound. Ang ganda naman ng assist na ginawa ni Vanderbilt kay Dorian Finney-Smith sa corner na nagresulta sa isang 3-point shot. Na-steal naman ni Vando ang bola sa ginawang pocket pass ni Dennis Schroeder. Na nagresulta naman ito sa punto sa transition mula sa end one layup na ginawa ni LeBron James. Kaya naman ay napa-timeout dito ang Warriors. Hindi naman makashoot si Curry dahil sa presensya ni Vanderbilt. At kahit ang sentro ng Warriors ay hindi makaporma sa depensa ni Vando. Ibang klase din talaga itong si Vanderbilt at ang rotation sa depensa ng Lakers. Naubusan kasi ng shot clock ang Warriors dahil sa tindi ng depensa ng purple and gold. Kaya grabe talaga ang addition ng isang Jared Vanderbilt na lalo nang lumakas ang depensa ng Lakers. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa debut game ni Jared Vanderbilt?